to Smart Omega versus Aurora. Kaabang-abang kung paano nga ba talaga ang magiging palitan nitong ating dalawang teams. So sa mga nag-watch party, sa mga streamers natin dyan, eto na to. Ito na yan. Bakbakan na akong bakbakan. Again, naging mainit ang usapin mula kay Camp Mamba at dito kay The Hitman. And yan ang ating aabangan ngayon kasi, again, pang-8 unique hero na ito ni Chaka. Di ba, itong Joehead na to, remember, ito yung maganda sa identity na pinapamalas ngayon ni Chuck Noel. Kahit ano, versatility ang ibibigay ng Smart Omega. Oh, parang unpredictable din kung ano yung mga gagamitin niyang hero. So pagdating sa draft, parang hindi mo malalaman kung ano nga ba talaga yung ibibigay sa kanya dito ng kanyang mga coaches. So ano man muna ngayon restricted na sabihin na nating areas muna ang pinupuntahan ng mga players at Sacred Hammer na nga doon. Pero pagpapasok play Traverse talaga para dito kay Edward na nakikita na nga natin na talagang nagbubugbugan agad. Kamunti ka na rin si Andorio nung moment na yon. Okay, buhay pa rin si... Uy, lumalapit pa si Andorio. At ngayon lang actually natin nakita na may labanan muli gamit itong isang Fred rin laban sa isang assassin. Kasi right after ng mga patches, right after ng mga changes, may nagkakaroon na ng discussion gagana pa ba ang mga tank jungle, di ba? Oh, pero parang may moment yata na nagamit siya recently sa isang international tournament. Pero depende siguro kung paano mag-execution dito ng Omega. Siguro safe to say na majority ng kanilang damage ay manggagaling kay Jome, probably kay Okir na din. At eto na, final slash, nagkakamalitan na naman agad. Hindi na makakatakas pa. Okay with a kill. Tinanat ko, tutuloy pa. Hagis! Napakaganda namang ejector doon. At mapatay pa nga si Demon Knight. Napakalinis ng ginagawa ngayon ng Smart Omega. Sisili pa si Edward, magbabakasakali. Pero nandun yung skills mula dito kay Andorio at ang buong kupunan ng Smart Omega. Nararamdaman nila yung momentum ay naroon. Remember, wala pa pong talo. Wala pang talo ang Smart Omega at sila ang nasa top seed. Gaano na ba katagal ang mga seasons na nakita natin ang Smart Omega na nasa gantong sitwasyon, di ba? Parang kaya nga sila tinawag din na lason nga pala. Kasi parang hindi ina-expect ng lahat dun, na pagdating dun sa padulo, biglang dun gumagana yung lineup nila. So sabi siguro nila ngayon, ibahin na natin ang sitwasyon ngayong season. Oh, actually vocal naman si Chuck, no, si Captain Chuck na sinasabi niya na babaguhin namin yung mga nakasanayan, yung mga late game na Omega, yung mga tawag dito Omega timers. Nandyan pa rin yan, pero mas gusto namin na kami yung nakakalamang sa unahan. Kagaya nito, si Job, available na rin yung kanyang corrosion site. Papasok si Andorio, nandun yung Hagis. Naku po, aabutan ata dito itong si Chuck Mamba. Nabaliktad pa nga, si Chakdo pa nga nakuha dito ng Aurora. At ang magandang nangyayari dito ngayon is for Aurora, hindi sila bumabalik na hindi sila magkakaroon ng trade. So nakita natin ginamit ang Appraiser's Draft at nagkaroon ng IMU kay Yue doon sa Dominator's Crescent. Kaso nga si Andorio napakakunat. Napilitan mag-flicker out. Ala, dalawa na doon yung spawn. Pero si Andorio kamuntikan na. Nakaligtas pa rin. Napakaganda nung crucial na Dominator's Descent mula dito kay Okir na ibawi din naman. Actually, kaya nalito tayo kasi si Yue, kinuha niya rin yung Dominator's Descent. So, dalawa yung nakalapag doon sa nangyari na yon. 2-2 ang ating score. 4-minute mark para sa laban na ito. Dikit pa rin. Tingnan mo, isa-isang daan lang yung lamang ng Aurora at saka ng Omega. Balikan lang. Feeling ko palitan lang talaga yun Depende na kung sinong una makakapag-clear na minion wave. At napaganda binanggit mo dito na parang dalawa yung naging spawn natin kanina. So delikado yun mamaya. Pagka nagkalituhan, ay spawn pala yun ni Yue. Ay spawn pala yun ni Okir. Oo nga. Tsaka minsan nakakalito talaga pag sa teamfight, no? Hindi mo alam kung sino unahin, yung mga heroes ba o uunahin mong tunawin kagad yung Dominator's Descent. Kasi minsan parang hindi mo napapansinin yan pero hindi mo namamalayan na masakit pala di ba? Oo, sobrang sakit na hindi mo na mapigilan na umalis doon sa pwesto na yun. Final slash na naman, hindi mo kahit makukuha nila. Habang nangyari yun, itutuloy pa. Meron vengeance kay Ryota. Kaya makaka-atras ngayon. Ang ilan sa mga players ng Aurora. Meron pa pang zone up doon. Meron naman na ejector na kuha pa. Si Rene J. Binalibag ng binalibag itong si Rene J. Kanina sakto sana yung kanyang implosion. Kaya lang nasibat siya ni Jome. Hindi tumama yung implosion na sana'y plano niyang makuha. But then again, Smart Omega, na pag-uusapan natin 100-200 lang ngayon, 1,000 na kasama pa yung Torre sa itaas. Oh, napakaganda dahil nabigyan nila ng space nung moment na yun. Si Jome, at saka parang very consistent pala silang pumupunta dito sa purple buff ni Demon. Kahit parang ito muna yung unang objective nila. Marereset doon yung purple buff. Mauna na buhay dito
dito si Andoria at hahabuli pa nga. Demon kahit may bawi na naman. Ginamit yung placing dude pero medyo kulang pa doon sa damage yung hero ni Domeng. Okay, so ngayon ay nakabawi din naman ng Aurora sa naging team fight na yon. Again, Andorio, kumbaga kung iisipin mo, hindi naman si Andorio ang pinakakailangan target dito, kundi si Jom. At sinisimulan na nga ng Aurora. Sabi dito ni The Hitman, sige, kailangan mo ng tulong ko, sige, unahin natin at kailangan natin puruhan itong si Jom. Kaya lang ang problema, napapabayaan din si Atoy. Remember, may damage din yan. May damage din po ang isang Arlot. Tsaka lagi din siya sumasama sa team fight. Pero kanina nung pinakita yung mga items natin, lamang pala si Demon kahit laban dito kay Andorio pagdating sa gold. So masasabi natin na nauuna din talaga doon sa mga pagkuha na nagkapiliran, nagkatalagiriran. Pero mag-figure out si Yue, napakaganda pagpasok doon ng kanyang spear hammer. And for that, Andorio with a kill. Uy! Si Andorio kamunti ka na naman. At hindi na nila itutuloy yung lawan. Napaka-intense tong pwestong yun. Buhay-buhay, tikang pa nga tumama yung appraisal shot, pero na-force naman yung mga flicker. Walang mga flickers dito ang Aurora dahil doon sa naging team fight na yon. Again, may mga napo-force na spells and yun yung kagustuhan ng Smart Omega, no? And ang maganda naman para sa lineup dito ng Smart Omega, ang daming crowd control kasi ng Aurora. So nirespeto nila, dalawang Purify ang kanilang binigay dito, si Jom at si Ukir. And remember na, wala pang death itong si Jom. And sinasabi ko nga kanina na kailangan ito yung puruhan nila. Tingnan mo, hindi na nila namalaya, nag-change na rin, nag-switch na rin ng position dito or ng lane dito at successfully matatake down yung Torres sa ibaba. Tsaka parang gumagawa ng ibang play ngayon ng Omega, yung sinasabi nating Spear Hammer. Parang sinispear nila yung Sacred Hammer ni Renny J anytime. So Turtle ngayon, kanina mapupunta kay Andorio pa rin at nagkatalunan na ang mga players natin ngayon. Ginamit na naman dito ni Edward, killing spree na para sa kanya. Si Ryota, kamunti ka na. Double kill para dito kay Edward and Yue with the kill. May bawi ngayon ang Aurora. Saktong-sakto yung implosion na naibitaw ni Renny J. Kanina pa kasi siya tinutulak at binabato-bato. So sabi ni Renny J, ito na ang pagkakataon ko, sumakto na. At nakahuli siya ng dalawa ngayon. Itutuloy na kagad si Domeng. Ito yung sinasabi natin at pinag-uusapan na gold laner. Sabi nga nila, the next standard daw. Pero mamaya natin pag-usapan niya kasi yung Infinix Instant Replay ay talagang Ayun nakatutok pala. doon sa implosion. Dalawa na huli doon mula dito sa Smart Omega. Oo, tas parang hinatid talaga ni Renny J sa moment na yun dun sa spawn. Sa spawn, oo. So parang napalagkit pa dito at hindi na nakaalis pa ang mga players ng Omega. So parang story ng laban natin ngayon is parang grabe yung shifting. So mga ilang segundo lamang si Aurora. Pag nakasagot yung Omega, sila naman yung lamang. Oo. So ibig sabihin yan, pantay yung laban natin. Parehas lamang. Parehas lamang. Tama, pantay ka. Parehas din lugi, if ever. Pero si Domeng, isipin mo, 4 na players na Omega. Sabi niya, sisirain ko na lang muna. At pipigil na pa nga si Edward dito. Meron na namang implosion dun sa may likod. Pero magkakahiwa-hiwalay ang mga players dito. Pero napakakunat lang din naman. Aalis muna. Isipin mo yun, nagamit mo na nga yung mga skills. Pero alam nila yung salitang disiplina. Disiplina lang talaga. Again, isa yan sa mga Infinix keys to victory na magkabilang kuponan na to. Yung vision at ang possession na nakikita natin ngayon ay pinapamalas ng Aurora at Smart Omega. At ngayon, in terms of the items, Demon Hunter Sword para dito kay Domeng. And going for, I think, ano na siya dito, Golden Staff para kompleto na yung item, Trinity item na tinatawag nga natin, di ba? Oo, kailangan na talaga yan later on. And, oo nga, kompleto Diba? na pala. Pakompleto na eh, no? Oo, tas kay Jom, ang kompleto na. So, kung almost na para kay Domeng, kay Jom dito, nandun na. Yung wala mga kasi, items na kailangan niya. hindi kasi nagsapato si Jom eh. No? Nakayapak lang. Oo. Nakayapak lang itong si Jom. Hindi pa Kasi inaaya eh. Hindi mo naman kasi kailangan bumili ng sapato, sabi ni Jom eh. Unang-una, may Spear of Destruction ako. Any moment, pwede akong sumama doon sa mga team fight na gagawin. And maganda ito kasi again, nakapondo na kagad. Available na rin naman para dito kay Domeng. And ngayon na yung Lord ay sinisimulan na ng Aurora. Oo, narinig na rin yan. Gumalaw na. Kailangan dito may taga-front for Aurora dahil assassin nga naman ang gamit dito ni Demon Kite. By the way, si Yue pala ay at 2-0-5. Halos ganun din kay Okir. Hindi pa sila nabibigyan dito sa ating laban. Grabe, dikit na dikit talaga no, itong laban na ito. Again, hindi ako nagtataka kung bakit ito ang star match ng week number 2. Ngayon si Chak Mamba, si Cap Chak, naghahanap din ng way para sa ano niya, sa mga huli niya, sa mga ejector plays niya.
Pero ang ginagawa nila, nilalagay nila sa mga isolated place dito si si Jome. Diyan ka lang muna sa sa off lane, no? Pigilan mo dun yung sa kamay mo. Pigilan mo off. Oy, meron conceal. Kina si Edward pumasok doon. Implosion. Napakaganda paggamit doon na implosion. Pero habang nangyayari yun, lumibat na yung robot. Si Chuck na Ay! nakuha pa ka. At si Andorio patay na rin. Demon kahit na makakakuha niyan. Pwede ituloy ngayon. Yung sinasabi natin, hindi pa nakukuha. Double kill para kay Yue. Oh no, 3 ang babagsak. Pagkakataon nata to sa Aurora. Pagkakataon ng Aurora na kunin itong Lord na ito. Naku, nakapagsabayan kay Yue. Ang sakit at naramdaman din niya to. Kaya lang ang problema, wala silang referee holder. 2 lang ang natitira dito at ibibigay na muna nila ang Lord. At unti-unti na nga lumalaki pa ang kalamangan dito ng Aurora. Napakaganda ng kanilang positioning nung moment na yun kasi si Chuck no nahiwalay eh. Parang napunta siya dun sa may gitnang bush or Oo. sa river ng gitna ng river. Oo. Middle river. Middle River. River side. Okay, tama, Basta tama. yun. Yun na yun. Kasi nga, sabi ng Aurora, nailagay kasi yan sa Infinix Keys to Victory namin. Kailangan namin mapamamba out Ayan. itong si Chuck Mamba, no? And naganap nga yun kanina. And obviously, nakakalamang na dito ang Aurora. Kailangan dumipensa muna ng Smart Omega. Pero dun sa may kilid, si Renegade nag-aabang ng Oo. pagkakataon. Yung Lord ay nakadive na rin. Pasok ngayon dito ang Aurora. Successfully may takedown. Pero mababasag din nila successfully yung Torres gitna. Yun yung kinagandahan din ng spawn, no? Pwede mo talagang gamitin na pang-secure na lang Yep. ng turrets doon sa other team. So, tingnan natin dahil nasira na lahat ng second tier turret ng side ng Omega. So, kung ikaw yung Omega ngayon, medyo maiilang ka na yata na bigla-bigla na lang palili pa rin yung robot. Kasi kaya nga naging unstoppable force yung ulti niya. Kasi pag napindot mo na, hindi mo na talaga makakancel. Oo, minsan na papunta ka pa sa lugar na hindi mo, kumbaga, dadalin ka pa dun sa... Nasaan ako? Sino ako moments? Minsan kasi dadalin ka niyan, sa tropa, no? Kunyari, nabitawan yung unstoppable force, tapos marami Ito, pa na ito, nagtatago ito. dun sa may damuhan. Tapos parang nagiging napapasama pa dito si Chuck Mamba, no? And again, ito yung maganda na pinapamalas ngayon ng Aurora, no? Hawak nila yung lead, hawak nila yung mapa, at wala na rin kasi mga Torres sa gitna eh. So, medyo torn ang Smart Omega na lumabas doon sa kanilang base. At least, hindi nila kiniklear yung mga minions. Parang nga naman mabagal yung paggalaw. At makuha ni Jome yung mga items na gusto niya. Tingnan natin kasi parang binagalan naman ngayon ng Aurora yung kanilang ikot. Merong Conceal, conceal. conceal. Merong mga nagtatago dito mga players ng Omega. Oh. Pero nakita dito ng Aurora. Sila naman, sila parang naman. ito na naman yata yung implosion play na sinasabi natin kay Rene J. Inihatid sa mga kakampi. Unstoppable na nga dito ang side ng Aurora. At pag sinabi, ano nga na nga ba talaga? Anong klaseng man na ba ngayon si Rene J? Parang magpakailanman yata. Kasi kahit anong gawin at gamitin na hero, kaya niyang paganahin. Kaya talaga yung Ready Jake. Wala na rin siya dito implosion pero ito na yung pagsugod ng Aurora. Habang Smart Omega nakadepensa lang, nagamit na rin yung Primal Rat. Successful ang pagdepensa. Pero gusto ko yung labanan na nakikita natin dito, no? Cap Mamba versus the Hitman. Palitan sila ng set. Tama nga yung sinasabi ni Chuck. Gusto niya lang palitan ng set. Oh, pagalingan daw mag-set eh. Pagalingan mag-set. Pero this game, parang nakakalamang si Rene J, Oo, parang hindi nasasalisahan niya si Chuck. No, tsaka ang ganda naman doon ng body language ng Aurora kanina kasi, di ba normally pag nakakita ka ng naka-conceal, Oo. aalis Atras, eh. oo. Oo, doon tumayo lang sila. Ibig sabihin, alam nila na hindi alam ng Omega na nandun sila sa mga parting yun ng mapa. Naku, hindi ko na rin alam kung ano ng mga Oo nga nangyayari eh, dito. pag mga ganyan, kailangan mo talagang minsan magpanggap na damo. Tama, di ba? And Ayan, kagaya ng pwesto ni Rene J. si Rene J, nagpapanggap na damo. Okay, malamok dyan, Rene J. Oo. Ingat Ay, ka dyan. Oh, si Edward pumasok na, Oo, parang nakita na natin to kanina. Si Ryota na naman. Sa likod. Ang nakuha nila. At nagmalatrip to Jerusalem si Rene J para ma-zone out si Andorio doon sa moment na yun. Oh, no. At yung Lord tinutuloy pa rin. Spear. Spear of Destruction may dadating ba? Si Jom! Big J is here. Pero naabangan na yung mga players dito. Ay! Big J is down. Sa kamay din Demon Kite. Shutdown kay Yue. Pero yun nga lang, makukuha pa rin ng Aurora dito yung Lord. Okay, 15 seconds para kay Atoy R. Yung Lord ay mabubuhay pa naman 15 minutes and 14 seconds. Mahaba-habang window pa ito. Aabot si Atoy R, aabot si Jome. At ngayon, kompletos recados na. Itong si Doming na hindi pa rin namamatay hanggang ngayon. Oo nga, no? Tsaka yung mga ano kasi dito eh. Kung ganun kalawak din yung nasasakop ng implosion ni Rene J, nagiging mas madali
para dito sa kanilang side. Or lalo na kay Doming na gumamit ng Blazing Duet. So, even si Jom, si Big J, parang hindi pa natin nakikita yung mga implosive na pwede niyang gawin against Aurora. Kailangan nila kumapit. Hindi available yung Purify dito ni Jom. Any moment, pwede siyang target din dito ng Rora. Andun na yung Lord sa may bandang gitna at bumira na doon sa may Torre. At ngayon, kakapit mo ng Smart Omega. Ang puso ng barangay, kinakatok na yung barangay hall. Nandun na sa may pintuan. At nasasalubungin nila itong Lord na ito. Pero meron pang second wave ng mga minions na kasama ito. 8K ang lead ng Aurora. Si Doming, nagpaparamdam na rin. Masakit na yung mga hits niya. Oo nga eh. Tsaka ano dito, parang kung ikaw naman yung Omega, parang abangan mo, sino ba magsiset up play? Si Edward o si Rene J? Di ba kasi parang nagkakapalitan lang sila. At ito yung mga nakakatakot usually. Binanggit na natin. At nabanggit mo pala kanina, yung Omega timers na tinatawag natin. And even yung Moskov, pag umabot sa late game, alam mo na ang damage na pwede niyang ibigay. Yeah, and actually kung titingnan mo rin, no, ang Smart Omega, ready naman sila sa mga late game na fight. No? Pero kasi, kung babalikan natin, ayon sa mga history, ayon sa mga historian, At saka sa mga statistician. sa mga statistician, pag sinabing late game, clone talaga yan or carry. Uy, wait lang may babanata-nata dito sila. Okay, ginamit na doon yung winter crowd. Flicker out! At kinabangan pa nga! Edward is Explosion! down! Pero tutuloy pa rin. Ito na naman yung Blazing Duet na makikita set up play. Sinabi na nga natin talaga, magpakailanman dito, hindi mababawi. Ang kagalingan ni Rene J sa magkaganda. Pero nga si Jom, minyak na nga para dito kay Demon Kite. Smiling Demon, ladies and gentlemen, ubos ang Smart Omega at narito na nakasilip sila sa barangay at kakatok na nga silang literal. Wala na nga rin dedepensa para dito sa side ng barangay at kinakatok na tao po, andito na ang Aurora! Game number 1. Palit.